May mga bata at matanda. May mga veterano at may mga bagito. Sa 300 miyembro ng 18th Congress, 161 ang first termer o ngayon palang sasabak o kaya ay kababalik lang ulit sa Kongreso. Ayon sa konstitusyon, dapat ay edad 25 pataas ang tatakbong kongresista. Ayon sa datos na kinalap ng GMA News Research, 41 o mahigit 13% ng mga kongresista ang millennials. Sila iyong ipinanganak noong 1981 hanggang 1996. Ang millennials ay nasa edad 23 hanggang 38 ngayon. Pinakabatang kongresista si Iloilo 4th District Representative Braden John B.J. Biron, 25 taong gulang. Unang pumasok sa politika si Biron noong 2016 bilang mayor ng Barotac Nuevo, Iloilo. For number one, age should never be a measurement of competence. Of course, my age says na I lack experience. I never ambition to be in politics. But if that is the desire of the people of my district, why not? Edukasyon at kalusugan daw ang tututukan niya sa Kongreso. Well, first, my ideal path for in Congress is we should lead this country towards meritocracy. We should give people status regardless of wealth or social position. We should give the people more importance. Well, my advocacy usually is education and health. Sa education naman, 30% of our population, especially sa mga rural areas, we live below the poverty line. Dapat alam daw ng mga millennial ang kanilang trabaho sa Kongreso. Pero kailangan ding matutunan nila yung proseso, yung sistema, kasi hindi basta-basta maging representative, mataas ang expectations. Dapat kaya din nga nilang makipagdebate sa mga mas veterano sa Kongreso. Although ang advantage nila syempre, baka mas madali silang lapitan ng mga mas bata, mas technically savvy sila. So, alam nila yung sentimiento ng mga tao. Hindi lang yung personal nilang nakakahalubilo, pati sa social media. So, they can bring in fresh ideas. Inaasahan ng marami ang kontribusyon ng millennials na mambabatas. Sa tingin ko, kaya naman nila makipagsabayan sa Congress kasi sa tingin ko parang mas sensitibo at mas mulat sila sa mga nangyayari at doon parang makakapasa sila ng mga batas na sa tingin nila ay kailangan. Kaya-kaya ng millennials yun. Sa tingin ko, mayroon silang maibibigay na kakaibang mga dagdagin. Ngayon, lalo na ngayon ang mga millennials is the one ruling. So, ang kanilang mga opinion at boses, sila ang mga bagong leaders sa lipunan. Mas kailangan sa tingin ko yung mga millennials sa Kongreso dahil sila yung magbibigay ng fresher perspective sa mga batas na gagawin. Mga millennials kasi syempre alam nila kung ano yung mga nangyayari ngayon. Pero syempre mas maraming experience yung mga nakakatanda. Kaya parang pwede sila kapag mga problemang pang millennials lang din na para maayos yung buhay ng mga millennials. Bata ka, like younger age, ang gusto mo, pag gumawa ka ng isang plan, matapos siya agad. So, mangyari, mas quicker yung vision, mas quicker din yung magiging result ng pangyayari. 136 o mahigit 45% naman ang mga kongresistang kabilang sa Generation X, ayon sa datos na kinalap ng GMA News Research. Sila iyong ipinanganak noong 1965 hanggang 1980. Edad 39 hanggang 54 na sila ngayon. Ako po proud to be part of the Generation X kasi po naniniwala ako na kami po yung mga in-betweeners eh. Kumbaga, nasa gitna po kami. We're willing to learn from our seasoned lawmakers. So, I think yun po yung bentahe po niya na nakaka-relate kami or we get to, parang we easily get along sa lahat po ng age groups
ano po, yung mga baby boomers, and then millennials, kasi nga in between kami. So, kaya namin to build alliance with the different age groups at maging kabahagi, ano po, ng mga advokasya ng bawat age groups. So I think for us, siguro ang guiding force dito sa kongreso na to. Kami ang middle ground. We are the Generation X has the most number of members. Siguro kami yung influential in terms of our generation, but at the same time, we should be open sa mga most senior and younger sa amin. 107 o mahigit 35% ang mga kongresistang kabilang sa baby boomers. Sila iyong ipinanganak noong 1946 hanggang 1964. Edad 55 hanggang 73 na sila ngayon. Alam mo, maraming mga talino ng mga bagong congressman eh. Magagaling sila. Although kami, considered ng mga veterano na sa Congress, alam na namin ng kalakaran sa Kongreso, alam na namin ng rules, advantage lang ng mga tulad namin ng mga nandyan na dati. Kami ay panatag na sa we're very comfortable with each other. And we actually know what is in it. 16 o 5% naman ang mga kongresistang mula sa silent generation. Sila ang mga ipinanganak mula 1928 hanggang 1945. Sila iyong nasa edad 74 hanggang 71. Unang-una, ako'y nagtataka bakit ang category namin ay silent generation. Baka naman meron mas maganda pang category sa bibigyan yung pangalan. Well, considering our age level, ang dinadala namin sa mababang kapulungan at the entire Congress itself ay ang amin wide experience in legislation and policy making. Ang pinakamatandang kongresista ngayon, si Cebu 1st District Representative Eduardo Eddie Rivera Gullias, sa edad na 88. Wala raw sa edad ang kalidad ng trabaho. Of course, maganda rin kasi especially kung veterans na sila and within reason. Kasi sometimes may mga elders na e-elect kasi nasanay na tayo sa kanila dahil sa presence nila. I think no, because in other professions parang bawal na, they are meant to retire na if 60 na sila. So parang what makes the Congress parang special para wag gayahin nila. Sa tingin ko naman hindi sagabal yung edad ng isang tao para makatrabaho siya sa isang organisasyon na para naman sa ikabubuti ng mas nakakaraming tao. Sa batas ng eleksyon, may minimum age para sa mga bata, pero walang limitasyon sa edad ng mga matatanda. Na ang ideya naman ng iba, syempre pag medyo matanda ka na, mas marami ka na ring karanasan. Ang concern naman ng iba, baka panahon na para pagbigyan yung mas bata kasi ang mas bata ay mas maraming ideya. Kaya lang, we also have very seasoned politicians na alam nila talaga yung history ng mga batas, alam nila yung history ng mga issues. Hamon daw sa mga veterano sa Kongreso na hasain ang mas nakababatang henerasyon. Ako naniniwala na anumang edad mo, mayroon ka pa rin magagawa para sa ating bansa. Yung isang matagal na pinuno na naging pinuno na siya ever since, dapat naman sana ang isa niyang legacy ay mag-train na nung kapalit niya. At sana yung ititrain niya ay hindi naman yung anak lang niya, yung kanyang pamangkin o hindi kaya naman ay yung kanyang in-law. Bagito man o veterano ang nasa Kongreso, sana lahat ay patunayan ang pangakong magsisilbi sa bayan. Na tuwing eleksyon ay pangako ng lahat ng nanliligaw sa mga botante.